Ating babasahin, praise God, ay ito po ay madalas natin itong nababasa. Pero continuous natin ito nababasahin muli mga kapatid para tayo po ay... Okay, so Joshua chapter 1. Okay, basahin natin mga kapatid. In the book of Joshua chapter 1 and verses 1 to 9. Okay, basahin Sister Jamie palikod. Sino nakahanap na? Okay. Joshua chapter 1 verse 1. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi. Chapter 2. Si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon ay tumindig ka, tumawid ka sa Jordan, ikaw at ang buong bayan ito, hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Verse 3, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Verse 4, mula sa ilang at ang Libano ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw at pagiging ilog hanggang. Okay, verse 5. Verse 5, walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay, Moises, ay gayon ako sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Verse 6, magpakalakas ka, magpakatabang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Next. Verse 7, magpapalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti, na isagawa mo ang ayon na buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises sa aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Okay, verse 8. Verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging-hawain ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Okay, last verse. Verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpapalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang magtakot ni mang lumapaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sumasayo at saan ka man pumaparoon. Amen. Praise God. So tayo po mga kapatid ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos na aming tagapagligtas, aming Diyos. Hallelujah. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Lord, minsan pa sa mga oras na ito, God, aming bubulay-bulay muli ang iyong mga salita o Diyos.
ang mga mensahe mo para sa iyong mga anak, Lord. Hallelujah. Ay dalangin ko, Panginoon, na kanilang mapakinggan ang boses mo, Diyos. Hallelujah, sa araw na ito. Lord, minsan pa, hallelujah, ang aming hiling na palakasin mo ang aming mga pananampalataya, ang aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay titibay, hallelujah, at lalago sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. We pray for your anointing, O Lord Jesus. Lamisan mong yung lingkod, magmula ulo hanggang talampakan, at maging, Panginoon, ang rima ng iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, aking dalangin. Hallelujah, na kanila pong mapakinggan, O Diyos. Hallelujah. Tinig mo, O Diyos. Hallelujah. Minsan pa, Ama, cover us with your precious blood. Alisin mo mga distraction. Alisin mo, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na para hindi sila makapag-concentrate. Inaalis namin sa kalagitnaan namin sa pangalan mo, Jesus, ang mga gawa ng kaaway sa lugar na ito. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. In Jesus' name we ask all these things. And everybody say Amen. Praise God. You may be seated, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, ay may pinabagatang be strong and be courageous. Ito po, mga kapatid, na versikulo na ating mga binasa, mga kapatid. Dumating sa point na si Joshua, pagkatapos ng namatay na si Moses, mga kapatid, na kanilang leader, ay siya po yung susunod na leader. Okay? Siya yung susunod na leader. At dahil si Moses, pinagkalooban siya ng Panginoon ng mga karunungan, kaalaman, na-lead niya o naging leader siya, mga kapatid, ng milyon na mga tao. At hindi po madali ang mag-lead ng ganyang karaming tao. At itong si Joshua, mga kapatid, ay nakakitaan ng isang pag-uugali, mga kapatid, na meron siyang determination. Meron siyang tinatawag, mga kapatid, na puso na handa, willing sumunod. Amen? Na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya kinausap siya ng Panginoon. Kung babasahin natin, mga kapatid, ilang beses binanggit yung tinatawag, mga kapatid, na be strong and be very courageous. Anong sabi ng ating Panginoon? Sabi niya, sa last verse ito, mga kapatid, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Ito yung laging sinasabi na yung Diyos noon ni Joshua ay pareho pa rin ng Diyos na sinasamba natin sa mga oras na ito. Amen? Hindi siya nagbago. Parehas pa rin ang ating Panginoon. Ang inuutos sa atin ng Diyos, maging matapang ka. Maging courageous ka. Hallelujah. So dito po sa ating inaaral, mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon ay to meditate His words day and night. Day and night. Kasi hindi ka magiging matapang, okay, kung wala ang salita ng Diyos na magpapatatag sa'yo. So, ang salita ng Diyos ay number one, mga kapatid, na ito pong Word of God ang sumisira, mga kapatid, sa mga maling pangangatwiran. We cannot question God's thing, mga kapatid. So ito pong salita ng ating Panginoon, ito po ang siyang magiging sandata natin bilang ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay tinawag ng Panginoon. You need to be always equipped, trained and equipped, mga kapatid. Kasi ang pagsubok, ang storm ay sure na parating. Diba? Sa Pilipinas nga, mga kapatid, meron ba kayong nabalitaan na ang Pilipinas ni minsan, hindi nakaranas ng bagyo? Diba? Ilang bagyo from A to Z. Ano na bang letter ngayon? Diba V? Meron yung V? Berna ba? Verbena. Parang Berna. Nasaan na si Berna? Ay, umalis na sa Philippine Area of Responsibility. Joke lang, mga kapatid. So, kung papansinin natin, hindi makaligtas ang bansang Pilipinas sa bagyo. Amen? Hindi siya nakakaligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay natin para tayong Pilipinas. Parang yung ating mga pananampalataya, yung ating mga
buhay mga kapatid ay parang bansang Pilipinas. Hindi nakakaligtas ang bawat tinawag ng Panginoon sa pagsusubok. Hello? Amen ba mga kapatid? Sino rin itong walang pagsubok? Ha? Sabihin niyo sa akin, bigyan ko ng 50. Ha? Ang kunat, ang baba ng bigayan. Ang totoo mga kapatid, tayo po, ikaw at ako, lahat po tayo ay dumadaan sa matitinding pagsubok habang ikaw ay nabubuhay. Yung bayaw ko, si Kweto ni, wala na siya, inuwa na siya ng ating Panginoon. At sa pangyayaring ito, marami rin ako mga napulot. Ano yun mga kapatid? Mayroong isang nangaral, sabi niya, mayroon kayong alam na hindi nyo alam. Ay, ibang klase mayroon kayong alam na hindi ninyo alam. Ano yun? Alam ninyo na mamamatay kayo, pero hindi nyo alam kung kailan. Diba? Yun yung isang part mga kapatid na isang katotohanan na alam natin mamamatay tayo. Pero yung katotohanan, hindi natin alam kung kailan. So, ito po yung isang challenge sa ating mga buhay na tayo po habang pinagkakalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay umaten sa gawain, magbigay sa gawain, magpagamit sa gawain, gawin natin yung best natin. Kasi lahat po ng inyong kinocontribute, yung inyong ibinibigay sa gawain mga kapatid, yan po ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Lahat po yan nakikita ng Panginoon. Bawat iyak mo, bawat yung bang ginagawa mo mga kapatid, ipagsubo ka, tinatawagan mo ng ating Panginoon, wala kang ibang dinidependehan, kundi ang Diyos lang. Nakikita lahat yan ng ating Panginoon. Amen? So sa ating mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay, gawin natin yung best natin. Gawin natin yung makakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Gawin natin mga kapatid, yung pagdadalo tayo dito mga kapatid, we have the readiness of mind. Naka-ready na tayo na pupunta ako sa gawain ng Panginoon, aawit ako dyan, mananalangin ako dyan. Kasi mga kapatid, useless pumunta ka rito, hindi mo ka man lang makapagpalakpak, hindi mo man lang makuha ang purihin ng Diyos. Kaya kanina, sabi ko nga kanina, minsan maganda nasa likod, nakikita mo yung mga nagpupuri at hindi. Kaya sa atin, habang tayo po ay binibigyan ng kalakasan, kagaya mga kapatid, marami na mga namatay, pero hindi nila alam ang katotohanan. Marami ng mga namatay mga kapatid, kahit Kristiyano mga kapatid, ay hindi nila naibigay yung best nila. Alam niyo, nakakalungkot, minsan bibigyan ka ni Lord ng second chance. May mga second chance ang ating Panginoon. Pagagalingin ka, bibigyan ka uli ng kalakasan, para maihayag mo ang kabutihan ng Diyos, at para ikaw ay ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. Yung second chance na yan, huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin yung pangalawang pagkakataon na binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Dahil yung second chance na yan, diyan ka titignan ng Panginoon kung mapagkakatiwalaan ka. Kasi sa una, hindi ka na pagkatiwalaan Hindi ka na pagkatiwalaan kung ano ginagawa mo sa buhay mo. Tapos, ginawa ng Diyos, inalaw ng Diyos na madisgrasya ka, and yet you never learn. Anong susunod? Papatayin ka na ng Diyos. Hello? Yun yung masakit. When God is giving you chances, gamitin mo ito with your whole heart. Anong mayroon dyan sa likod? Saan kayo nakatingin? May dumating. Okay. Dapat pala lagyan ko ng pintuan yan. Hallelujah. Alam niyo yung kabayo? Alam niyo yung kabayo? Kaya straight sila na nakakalakbay mga kapatid. May harang yan. May harang. Kaya yung kabayo hindi makaganon. Kasi merong harang. So ngayon, haharangan ko na rin dyan. Kabilaan hanggang likod. Hallelujah. Parapakan muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So ang salita ng ating Panginoon mga kapatid, ito po ay isang sandata. Isang sandata
ang Word of God, mga kapatid, na tatapyasin, tatabasin, mga kapatid, yung mga bagay na taliwas sa salita ng ating Panginoon. Hello? Yung mga bagay na nangangatwiran tayo, ay okay naman may mga, yung mga may katwiran nila, yung mga may bakla, may tomboy, LGBTQ, RSTQ, ha? Yung mga ganun, mga kapatid, na kasi binigyan ako ng Diyos ng pusong babae, pero lalaki siya. Babae siya, pero sabi niya, binigyan ako ng pusong babae siya, binigyan siya ng pusong lalaki. Lalaki siya, binigyan siya ng pusong babae. Pero taliwas yun sa salita ng Diyos. Pero, sino rito mga babae? Taas ang kamay. Siguro din yung babae kayo. Ayan. Okay. Pag babae ka, ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, malalaman mo, mga kapatid, na ikaw ay babae. Ibig sabihin, hello, kapain mo ang iyong matres kung may matres ka. Ha? Pag may matres ka, ibig sabihin, babae ka. Ha? Nakukuha naman yan sa kapaan. Malalaman mo kung ikaw ay babae o lalaki. Kaya pag sinasabi, ito yung pakiramdam ko, ako ay babae. Ha? Naku, malaking kasinungalingan yan, mga kapatid. Sa Sodom and Gomorrah, pagbasahin mo ang Book of Genesis, yung Sodom and Gomorrah, bakit ang Sodom at Gomorrah ay sinunog ng Diyos? Dahil maraming bakla, maraming mga tawag ito, yung mga homosexual. Alam niyo ba, doon pa lang sa Sodom at Gomorrah, mayroon na yan, mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Ang galit niya, sinunog niya ang Sodom and Gomorrah. Sa mga hindi nakakaalam, mga young people, mga new converts natin, ito pong Sodom and Gomorrah ay naging sin city, makasalanan na lugar. Kaya ang Diyos hindi na nakatiis, ginunaw niya ang Sodom and Gomorrah. Because of yung mindset ng mga tao, walang Diyos, walang yung katuwiran, mga kapatid, ay masyado nang hindi na itataas yung katuwiran ng ating Panginoon. Puro katuwiran nila, mga kapatid. At hallelujah, napakabuti ng Diyos dahil mayroong isang tao doon, si Lot. Hindi siya nasalot. Bakit? Bakit hindi nasalot si Lot? Kasi itong si Lot, mga kapatid, ang tiyuhin niya si Abraham. At dahil tiyuhin niya si Abraham nananalangin sa kanya. At dahil nananalangin si Abraham, Panginoon, kung mayroong bang 50 tao dyan na matutuwid, hindi mo ba susunugin ang Sodom and Gomorrah? Hindi, sabi ni Lord. Hanggang sa nakipag-bargain si Lord, hanggang 30, 20, 10, hanggang isa, hindi niya susunugin. Kaya ang ginawa ng Diyos, kinuha niya ngayon si Lot out of Sodom and Gomorrah. Kasi may righteous So yung righteous, tinanggal muna ni Lord. So ganun din, mga kapatid, sa ating buhay, kaya tayo kailangan natin ang Word of God para maintindihan natin kung ano yung tama at mali. Ha? Ay, okay lang yan. Yung magsasama kami ng wala pang kasal. Bawal po yun, mga kapatid. Pagbasahin mong salita ng Diyos, mga kapatid, yung mga fornicators, bawal po yan. Pinagbabawal ng Diyos. Sex outside marriage. Kaya nga napakasarap pagbasa ng Biblia kasi nalalaman mo na yung katotohanan. Ay, bawal pala. Hindi pala kalooban ng Diyos ito. Ha? Maraming bagay, mga kapatid, na kapag idadaan mo sa salita ng Diyos, hindi ka pwedeng, hindi ka po pwedeng, what do you call this, makipag-away. Hindi ka pwedeng karerahan, o tawag dito, may term dyan, mga kapatid Hindi mo po pwedeng sagasaan ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, it stands forever. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya hindi tayo po pwede, mga kapatid, na magsusulo. Kailangan mo ito. Pero, kailangan mo talaga ang salita ng Diyos para salaminin ang buhay mo. Tama pa ba ang ginagawa ko? Itong makapagsasabi, mga kapatid, kung tama pa ba ang ginagawa mo o hindi na. Outside, sa salita ng Diyos, mga kapatid, wala nang ibang katotohanan. Ito lang talaga. Amen po ba? Okay. So maraming bagay, mga kapatid,
na pag ginamitan mo ng salita ng Panginoon, yung mga, especially yung mga mag-pride. Ha? Sino rito mga mag-pride? Pag mag-pride ka mga kapatid, sasagutin uli ng Panginoon. Bakit? Dito po, pag ang salita ng Diyos, ang nagmamataas ay ibabagsak ka ng Panginoon. Bakit? Si Lucifer, sa langit pa lang mga kapatid, nagkaroon na siya ng pride. Kaya itinapon siya dito sa planetang ito. Ha? Ang dami namang planeta. May planetang Saturn, may planetang Pluto, may planetang Neptune, Mercury, Mars. Ano pa? Ha? Ay, Venus! Okay. So, ang daming planeta, bakit naman kasi sa Earth pa talaga tinapon ni Lord? Ha? Bakit kasi dito pa sa planetang ito? Kasi dito po mayroong tao. walang lilintangin, walang madidisib si Satanas doon sa mga ibang planeta. And the perfect planet na ginawa ng Diyos, walang iba kundi ang planet Earth. Pumunta ka sa planet, di ba pinapakita naman yung, yung Mars? Di ba yung Mars, wala namang tao doon, pero nagpupuminit yung mga tao pumunta ron sa planet Mars. Ano mayroon sa planet Mars mga kapatid? Maraming thunder. Maraming, ang tawag dito? Ang tawag dito yung, ano ba yung malalaki? Hurricane. Gusto mo bang manahan doon? Gusto mo bang manatili doon? Walang hayop, walang halaman, may tubig. Pero yung tubig mga kapatid, hindi pa sure kung pwedeng inumin. So, ibig sabihin, pasalamat tayo sa Panginoon, nandito tayo sa planet Earth. Ito yung perfect planet mga kapatid, na nilagay ng Diyos ang lahat. Ha? Nilagay ang hayop, isda, puno. Tingnan niyo yung paligid niyo. Pati yung mga mukha ninyo. Tingnan niyo. Nandito ngayon sa planet Earth. Bakit? Perfect ang planet Earth para tirahan ng mga tao. At ito mga kapatid, praise God, itong planeta natin na ito mga kapatid, papansinin ninyo, ngayon sobrang nang init. Sa likod, mainit ba? Hindi pa? Air continues. Okay, so, ang planet na ito, nanilikha ng ating Panginoon, perfect ito mga kapatid. Pero bakit nasisira? Same as in our individual lives mga kapatid. Dinala ka ng Diyos dito. Hello? Nilabas ka rito kumpleto. Ibibigay mo, ibabalik mo sa Panginoon. Wala kang kamay, ha? Wala ka ng kidney, wala ka ng, anong mga wala? Maraming nawala. Minsan dahil sa kapabayaan. Minsan dahil mga kapatid, akala natin, alam niyo ba, all of us na nandito, sabihin mo sa iyong katabi, napakamahal mo. Sobrang mahal. Yes! Pag nabulag ka, magpa-transplant ka, magkano? Milyon! Ha? Magpa-heart transplant ka, magkano? Milyon! Yung meron kami nakilala mga kapatid, nagpa-kidney transplant, milyon ang inubos niya. So, ibig sabihin mga kapatid, bawat parte, di ba pag sa mga, may mga trabaho, mga nag-employ, sa mga factory worker ka, pag ang isang daliri mo lang naputol, magkano presyo niyan? May presyohan yan mga kapatid. Ang isang daliri na nasa Taiwan kami mga kapatid, ay nagkakahalaga ng 10,000 Taiwan dollar. Ha? So, ibig sabihin, bawat pala mayroon sa atin ay mayroong halaga. May value ito. Kaya dapat po, sa atin po, na tayo po ng mga anak ng ating Panginoon, ingatan natin ang ating mga buhay. Hello? Huwag kayo magbe-bathe, mga young people, baka nagbe-bathe kayo. Pumupunta kayo doon sa City of Fun. Ha? Alam niyo yung City of Fun? Diyan, meron dyan nakita ko ang may City of Fun. Yung pala, yun yung bathe. So mga kapatid, ingatan natin yung ating mga sarili. Pakainin natin ang tamang pagkain, hindi puro processed meat. Sino rito mahilig ng mga hotdog? Mahilig ng mga burger. Mahilig ng french fries. Napakahilig sa mga toknening, yung mga binibiling street food. Okay.
okay lang yan. Pero wag lang araw-araw. Pero, pag pumunta na kayo sa halos, umaga, tanghali, gabi, meron akong alam. Kakain mga kapatid sa umaga, ang tawag dito, yung longganisa sa almusal. Sa tanghalian, burger steak. Sa hapunan mga kapatid, bibili siya mga kapatid ng mga tusok-tusok. Kaya pag tumanda na, tusok-tusok din. Kung ano yung mga tumutusok sa mga talampakan, kung ano tumutusok mga kapatid, kasi napakahilig sa mga processed na pagkain. Maging mahilig tayo sa gulay. Yan pong gulay na yan, mga kapatid. Ewan ko ba, bakit yung mga Gen Z natin ngayon, ayaw nila ng gulay. Ayaw nila ng gulay. Lalo na yung balatong. Pag balatong na mga kapatid, malungkot na Sister Bilin. Buti na lang hindi tayo balatong ngayon. Amen. Palakpakan muna natin Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So dito sa ating binasa mga kapatid sa Joshua chapter 1 and verses 1 to 9 mga kapatid, praise God, ito pong salita ng Diyos na ito ay inihahanda tayo. Bawat isa sa atin inihahanda tayo. Sa ano mga kapatid? Di ba sa school, bago mag-exam, ano muna unang ginagawa? Review. Okay, nag-aaral ka muna, di ba? Merong inaaral. Tapos pag malapit ng exam, doon ka na magre-review. Lahat, di ba? Iano mo yan. So sa mga estudyante, at hindi estudyante mga kapatid, napakaganda mga kapatid yung tawag dito, inaral mo na. Yung umpisa pa lang ng klase, nagja-jot down ka na, nag-take note ka na, ay ganito pala, ganyan. Para sa pagre-review mo, hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapan. So, ano susunod na? Examination. Ito na yung matindi mga kapatid, dahil exam na to. Sigurado. Siyempre, gusto mo maging mataas, ang tawag dito, yung mga first honor, second honor, mga ganyan, may mga honorable mention mga kapatid. Gusto mo na magkaroon ng ganyan. Pero kung ayaw mo, huwag ka mag-aral. Yun lang yung kailangan mo, wala kang gagawin. Ayaw mo mag-top notcher, wala kang gagawin. Pero, saan ka pupulutin? Sa kangkungan. Sa kangkungan ka pupulutin mga kapatid pag, yung mga kaklase mo, yung mga nag-aaral, mga kasabay mo nag-aaral, talagang, this is so true mga kapatid, dahil maraming mga nag-aaral na talagang ginamit nila mga kapatid yung kanilang kurso. Napakinabangan talaga nila mga kapatid yung kanilang kinuhang karera. So, ang point dito mga kapatid, praise God, sa examination, imagine nandito tayo lagi every Sunday. Every Sunday nandito tayo. Hindi lahat every Sunday. Ay, iba every other month. Iba every other Sunday. Pero doon sa every Sunday na dumadalo mga kapatid, napapakinggan nila lagi yung boses ng Panginoon. Ang ginagawa ng ating Panginoon, inihahanda tayo sa sure na pagsusubok na dadating. Kaya tayo nandito lagi every Sunday para malaman natin yung mga strategy na dapat natin gawin pag dumating na yung totoong talagang pagsubok. Sa ngayon, hindi mo pa hinaharap. Di mo ba pag nagkakaroon ng mga tinatawag na bagyo, namamataan na ng pag-asa. Amen? Nakikita na nila mayroong pagsubok, mayroong bagyo na darating. Malayo pa, alam na nila. So sa ating mga kapatid, naghahanda tayo na kung may bagyo, etc. So, ano ang ginagawa natin? Pag tayo bilang Kristiyano mga kapatid, nag-prepare din tayo. Ang masakit mga kapatid, pag hindi ka handa. Pag ang ginagawa mo sa church, laro-laro lang, yung pang walang nare-retain, walang pumapasok sa isip mo, walang tumitimo sa puso mo, kaya pagdating ng bagyo, backslide agad. Wala kasing na-retain. If you remember mga kapatid, yung dalawang wise, there's a tinatawag na wise builder. Yung wise builder mga kapatid, itinayo niya ang kanyang bahay doon sa bato. At dahil sa bato siya nakatayo,
Kahit dumating ng bagyo mga kapatid, hindi nasira ang bahay. Sa atin, may paghahanda din. Gusto mo na dumating ng mga pagsubok na darating, kailangan ngayon naghahanda ka na. Hello? Kailangan ngayon pala nag-prepare ka na dahil sigurado ang bagyo ng buhay. Anong klaseng bagyo? Bagyo na mayroon kang karamdaman. Bagyo mga kapatid na minsan nawalan ka ng trabaho. Bagyo mga kapatid na yung asawa mo nangaliwa, yung ate mo na disgrasya. Maraming klase ng pagsusubok mga kapatid. Nagtanim ka ng palay, you're expecting na mag-aani ka, pero nga. Bakit? Kasi dumaan ang bagyo. Meron yung naalala ko noon, that was way back 1990, if I'm not mistaken, that was 1999, nagkaroon ng bagyong Gading dito sa Lingayen mga kapatid. At tumaas ang ilog mga kapatid. At alam nyo, kami masaya. Masaya kami. Bakit? Kasi ang dami namin nakuha mga bingalo. Yung mga prawns. Tuwang-tuwa kami kasi timbang. Ilang timbang yung nakuha namin noon. This is so true mga kapatid. Pero, yung may-ari ng bingalo, nalungkot. At yung caretaker, nagpakamatay. Bakit? Kasi ang sabi ng may-ari, anihin na bago dumating yung bagyo. Hindi, sige lang, hindi pa yan kampante. So, nung dumating mga kapatid ang bagyo, ayun, ang siste. Nagpakamatay ang caretaker. Dahil malalaki mga kapatid, ang lalaki na. Tuwang-tuwa kami, di na namin alam kung paano namin niluluto yung bingalo. May sinigang, mayroong adobo, mayroong prito, may kung ano-ano lang, kasi wala namang ibang ulam. Yun lang. Hindi ko yung makalimutan yung experience na yun, na pati bigas namin, yung iluluto namin kanin, tubig ulan. Bakit? Kasi tumaas na yung tubig, hindi ka na makabomba. So, ang gagawin namin, tubig ulan. Okay? Sino rito ang buhay na noon? 1999. Ha? Tao ka na. Okay. Okay. So, yung mga kapatid na may mga dapat na pinaghahandaan tayo. Hindi mo po pwede sabihin, malayo, hindi sa akin tatama ang pagsubok na yan. No. Minsan nga, yung pagkasabi mong ganun, ikaw na pala yung inaatake ng pagsubok. So, yun mga kapatid, kung mayroon tayong Word of God, kaya nga, lagi ko sinasabi, magbasa. No, meron yung pagkakataon, may time mga kapatid, tinatamad ka, pero pilitin mo ang sarili mo na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ito ang magpapalakas sa'yo. Paano kung hindi ka nagbasa? Paano kung wala kang ginagawa? Cellphone ka ng cellphone. Yung mga ma-cellphone dyan. Hindi niyo ba alam na ang cellphone dapat ginagamit lang sa tama? Minsan, hindi nyo alam, hindi kayo aware, yung cellphone ginagamit na pala ni Satanas para ma-sidetrack kayo. Hello? Tahimik na kayo. Hallelujah! So, ayan mga kapatid, let's stop being idle. Huwag tayo makakampante mga kapatid, na akala natin na parang laging araw-araw ay Pasko. Hindi nyo ba alam minsan ay Semana Santa? Nakapalumba ba kayo, hindi nyo alam ang inyong gagawin. Dahil mga kapatid, hindi tayo nakahanda. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ikaw ay tinawag na ng Panginoon, when you became a born-again believer ng ating Panginoon, ikaw ang number 1 na target ng kaaway. Bakit? Ikaw ang number 1 na target? Kasi iniwan mo na yung dati mong amo. Sino yung employer mo dati? The enemy of your soul, walang iba kundi si Satanas. Hindi natin siya tinataas dito. Pero, maging aware tayo mga kapatid because the Bible says, the lion is like a devouring, devour siya mga kapatid. It's like a roaring lion mga kapatid. Satan is like a devouring lion mga kapatid na seeking whom he may devour. Yung kanyang sasakmalin mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Huwag tayong pabaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabaya. Kung mag-asawa kayo,
dapat lagi mong sinasabihan ng asawa, mag-pray ka, magbasa ka, mag-fasting ka. Dapat, kahit sa magkakapatid, nag-i-encourage yan kayong magkakapatid, mag-asawa. Kasi di mo alam minsan, mismong asawa mo palang ginagamit. Minsan, ang ginagamit, anak mo. Minsan, kapatid mo. So, hindi mo alam kung sino ang aatakihin. But, when you are prayerful, talagang nandyan yung may naglalaan ka ng fasting. Eh, lahat naman tayo dito masisiba. Ha? Sino rito hindi buwakag? Buwakag tayo. Mga kapatid, yung mga mahilig ng pagkain. But, you need to spend time not to eat. Maglaan kayo ng isang araw na hindi kayo kakain. Ang kakainin ninyo ay yung mga tinatawag na spiritual food. Ano itong spiritual food, mga kapatid? You need to read the Word of God. Kasi pag wala kang fasting, mga kapatid, kahit sabihin mo na born again ka, matagal ka nang naglingkod sa Panginoon, hindi mo akalain, mga kapatid, ikaw pala ay masisila ng kaaway. Bakit? Kasi hindi tayo naging maingat. Ang paglalakad natin, ang kurso natin na tinatakbo ngayon, mga kapatid, ay isang kurso na bawal ang atrasan. Hello? We need to go and move forward. Forward ito, mga kapatid, hindi pwede ang backward. When you became a Christian, nasa atin ang whole armor. Ano yung whole armor? Meron tayong head of, meron breastplate of righteousness, may helmet of salvation. Okay, isa-isain ko pababa. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, girdle of faith. Okay, isayin natin girdle of faith. Anong susunod? Meron tayong sword. Di ba sa mga sundalo ng mga unang panahon, anong mayroon sa kanila? Meron silang breastplate para hindi sila tamaan ng pana. Okay? So, anong susunod? Mayroon din silang sword. Ito yung sword. At ano pa, mga kapatid, mayroon silang tinatawag na shoes of readiness. Anong purpose nito, mga kapatid? Kasi ang kalaban mo, nasa harap. Okay? Nasa harap ang kalaban mo, forward ka ngayon. Okay? So, hindi ka basta-basta matatalo ng kaaway dahil mayroon kang breastplate of righteousness. Meron kang helmet of salvation. Balot na balot ka ng armor ng ating Panginoon. So, huwag mong sasabihin, sister, kay pastor lang yan o kaya kay leader. Hindi. Lahat tayo pinagkalooban ng Diyos niyan when you became a believer. Hindi mo po pwedeng sabihin na, ay hindi ko kaya yung labanan na yan. Parang ginagawa mong sinungaling ang salita ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon that God has not given us the spirit of fear. So, ibig sabihin, dapat matatapang na tayo. Hello? Matatapang na ba kayo? O hanggang ngayon, takot pa rin kayo. Ay, mga takot dyan. Kamamatay lang ni Kuya Tony ang iba. Naku, may nagpaparamdam. Gumalaw yung motor. May tao sa banyo. Hello? Ay, yung mga ganyan, mga kapatid, i-explain ko sa inyo, hindi po yan si Kuya Tony. Si Kuya Tony, mga kapatid, nandun na. Nag-i-enjoy na siya. At yung nakikita ninyo, yung napapakiramdaman ninyo, parang mayroong naglalakad. Parang may gumalaw sa kusina. May utot man, may kim, yung daga. Tapos, yung pusa dumaan, akala nyo, kaluluwa ng may kaluluwa yung, huwag yung pakialaman yan, magagamit ang Diyos. So, sa ating mga kapatid, when you became a believer, dapat matapang na tayo. At ito yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua. Magpakatapang. Matapang ka ba, brother? Matapang na? Hindi ka natakot, brother Neil Paras? Hindi na daw, okay? Hallelujah. So being strong and courageous, it takes a lot of faith. Sa totoo lang, mga kapatid, it takes a lot of faith and it takes a lot of courage para maging matapang. Hello? So, yung kung nararamdaman ninyo, guni-guni nyo lang yun. Yung mga takot ninyo, kasi naman, huwag kayong manonood ng horror movies. Yung mga nanonood pa dyan, yung mga katatakutan. Kaya pag inutusan ka ng nanay mo, anak,
kunin mo nga yung kaldero dun sa kusina, nagdadabog ka na. Kasi, akala mo mga kapatid, pag kinuha mo yung kaldero, wow! Ha? Makita mo na yung halimaw. Ha? Kaya, sinasabi ko sa inyo, piliin ninyo yung panonoorin ninyo. Ang panoorin ninyo, yung makapag-motivate sa inyo to be strong and courageous. Hello? Kasi pag hindi ka talaga courageous, hindi ka gagamitin ng Lord. Mahirap kang gamitin ng Lord pag hindi ka matapang. Amen po ba? So, yun po mga kapatid, okay, explain ko one more thing. Yung sinasabi ko kanina, when you smell, ano yung amoy na yun? Parang amoy ng may naaamoy ako. Dalawang klase lang yan mga kapatid. When it is foul spirit, there's a foul spirit na tinatawag, mabaho siya. Okay? At meron yung mabango. Puno nyo lang yun. Kasi wala sinasabi sa Biblia na tinatawag na yung babangong amoy. Pero yung mabaho meron. Foul spirit ang tawag doon. So, ang kailangan mo, when you are a believer, kailangan mag-rebuke ka. I-rebuke mo mga kapatid, yung mga espiritu na hindi mo nakikita. Hello? Maraming klase mga kapatid. Kaya sa akin, pag hindi ka nagbabasa, pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, wala, mananatili tayong bansot sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala tayong alam. Ang alam lang natin, tuwing linggo, pupunta sa church, magpapakita, tapos uwi na. Pero ang tunay na believer mga kapatid, nagsisikap yan, nagbabasa yan, nakikita o hindi nakikita, talaga nakikita ni Lord, ay, talagang pasulong ito, hindi pa atras. Okay, yung sinasabi kong helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of readiness, girdle of faith, and shoes of readiness. Pasulong ang lakad mo. Ha? Bawa ito. Yan, marami kang tatabasin. Ha? Katigasan ng ulo. Ha? Ha? Kaisipang mapagbatas. Ha? Meron tayong sword. And the sword is no other than but the word of God. Here's the thing. Here's the thing. So, tatalikod ako ngayon. Nakikita ko ba yung kaaway ko? Hindi. Anong gagawin ng kaaway ngayon? Titirahin ka sa kung saan-saan. Titirahin yung puso mo. Magkakaroon ka ngayon ng pusong bato. Pusong sana dalawa ang puso ko. Bakit? Kasi nililim lang na siya. Ha? Kung saan-saan ka titirahin pag tumalikod ka sa Panginoon. Nakatalikod ka at titirahin yung kamay mo. Huwag ka magbibigay sa gawain na yaman si pastor. Ha? Ano pang titirahin mga kapatid? Yung paa mo, titirahin mo yan. Huwag ka mag-share ng gospel. Ganyan ang strategy ng kaaway. Kapag hindi tayo aware, hindi tayo nagsisikap, hindi tayo what do you call this? Yung bang you need to always be yielded in the Spirit of God. Kasi kung wala yan mga kapatid, may pagsubok. Napakahirap at ang pagsubok, sabi ko kay Sister Jamie, nagle-level up din. Ha? Nagle-level up ang pagsubok kasi pag yung pagsubok mo, ang pagsubok mo una, masakit lang yung tiyan mo. Sinusubok ako. Ha? Ngayon iba na yung level up ng pagsubok. Matindi na. Tumitindi. Bakit? Once na na-overcome mo ang isang bagay, may reward ang Panginoon dyan. At once na you are being rewarded, another level na naman ng pagsubok. Patindi ng patindi yung level ng pagsubok. But here's the thing, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi ka papabayaan ng Diyos, hindi ka niya hayaan na bahala ka dyan. Kaya mo yan. Hindi mga kapatid, nakaalalay lagi ang Diyos. The moment na ikaw ay umiyak, the moment mga kapatid na nakita ng ating Panginoon, that you're still keep on trusting no matter what. Ha? Doon ipapakita ng ating Panginoon yung kanyang kalwalhatian sa buhay mo. Amen po ba? Maraming pagsubok na habang nabubuhay ka.
habang humihinga ka, kakambal na ng tao ang pagsubok. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So sabi niya mga kapatid, Daniel chapter 12 and verse 3, may sinasabi dyan mga kapatid na those who follow God's will, doon sa sumusunod sa kanyang kalooban mga kapatid, they will shine like stars. Right? They will shine like stars. Ibig sabihin mga kapatid, tayo yung mga tao na binigyan ng Diyos ng mga talento, ng mga resources. Praise God, nag-aakay tayo ng mga kaluluwa, nagsisikap tayo gawin yung kalooban ng Diyos, nakikita mo, mayroon kang gustong tulungan, tinulungan mo mga kapatid. Time will come, you will be, sabi niya rito mga kapatid, you will shine like stars. Imagine yung pangako ng ating Panginoon na once na napagtagumpayan mo, yung mga pagsusubok, yung mga hamon ng buhay mga kapatid, praise God, may pangako ang Diyos. Joshua mismo, si Joshua, sinabihan ng ating Panginoon, be courageous. Napagtagumpayan nila. Walang laban na hindi nila kasama ang ating Panginoon. Walang labanan mga kapatid ng ang Wall of Jericho. Hello? Ang Wall of Jericho mga kapatid kung saan ito ay dadaanan ng mga Israelites. Pero kasama nila ang Panginoon. It fell down flat mga kapatid. Ang Wall of Jericho, bumagsak siya. Bumagsak siya. Mga kapatid, anong ginawa lang nila? Nagpuri. Hello? Nagpuri lang, hindi na kailangan makipaglabanan mga kapatid. Ang Diyos ang kasama nila, ang Diyos ang lumaban sa mga kaaway ng mga Israelites. Di ba meron tayong awit, ginaawit natin ito? Lift up your voice and sing for joy. Oh, clap your hands, make a joyful noise. Blow the trumpet and shout. Ang ginawa na, nag-blow. Alam niyo yung ano ba yung trumpeta? Yan ang ginamit ng mga Israelites, mga kapatid. Hallelujah. Para sila ay manalo sa laban. Sabay-sabay yung mga kapatid. Bawal ang maingay. Habang sila po ay papunta doon sa Wall of Jericho, mga kapatid, binilinan ng Diyos si Joshua. Walang magsasalita. Bakit? Maraming chismosa. Ha? Maraming negative. At ayaw ng Diyos ng mga negative words na lalabas. Matatalo ba natin yan? Malalakas pa sila sa atin. Kaya ang bilin ng Panginoon, make sure walang magsasalita. Sabi nung nag-comment, paano kung may umutot? Ha? May nag-comment, paano daw kung mayroong ingay na ganun? So, habang sila ay palapit na ng palapit mga kapatid, dala nila mga kapatid, yung mga trumpeta, yung mga parang yung mga palangga ng mga kapatid, at sabay-sabay nila nung sinabi ni Joshua, shout! Sabay-sabay sila. Kaya bumagsak yung Wall of Jericho. Sa atin mga kapatid, pag may problema tayo, there's no other way but to worship God. Wala nang iba mga kapatid. May problema kayo, imbis na magbukmuk ka. Paano na ito? Wala na akong pambayad ng matrikula. Wala akong pamasahe bukas. Wala kami sasaing. Ha? Hindi ganun ang response ng isang believer. Hello? Hindi dapat ganun ang response. Yung reaction kapag may mga pagsubok. All you need to do is to worship God. Bakit? Alam niya kasi, hindi siya nagugulat. Ako, bakit nangyari yan sa kanya? Bakit naubusan ng bigas yan? Ha? Inalaw pala ni Lord. Ha? Pero ang hinahanap pala ng Panginoon sa atin, pag nandun ka na sa apoy ng pagsusubok, wala kang ibang gagawin kundi magpuri sa ating Panginoon. Pupurihin mo pa rin siya kahit na grabe na yung pagsubok mo, yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung sinusubok ka na, ginagamit yung asawa mo, ha? Nagbatuhan na kayo ng mga plato, ha? Binato mo na ng kaldero, ha? Hindi gano'n mga kapatid. Ang pag-response ay pagpupuri. Pupurihin mo ang ating Panginoon.
Sa kabila, mga kapatid, may dinadaan ka ng Diyos habang alam niyo sa naranasan kong magtrabaho sa Canon Company, puro camera. At bawat isang mga kapatid, bawat isang plate, idadaan siya sa apoy. Idadaan siya sa apoy, bawat isa. At lalabas itong plate na ito mga kapatid, na maayos na, very shiny. Yung soldering gun, kung alam niyo yung soldering, yung pinaka-lead niya mga kapatid, ay idadaan siya doon para maidikit niya yung mga parts ng camera. Yung mga, alam ni Brother Roger, yung mga, anong tawag doon, yung mga pieces, mga transistor, may mga, basta yung mga makikita ninyo sa mga electronics. Yan, sa mga electronics. So, ang point dito mga kapatid, bawat isa idinadaan sa conveyor na ito. At paglabas mga kapatid ng gamit itong bawat plate na ito, ay nagiging makinang sila. So, naalala ko mga kapatid, yung mga pagkakataon na idinaan ka ng Diyos sa pagsusubok, pero hindi ka nagreklamo. But instead, you keep on worshiping and trusting the Lord. God, kaya ko to, basta kasama kita, huwag mo kong iiwan. Yun ang sagot mga kapatid. Yun dapat ang response natin. Lord, ba't hindi itong pinagdadaanan ko? Pero nagtitiwala ako. Maaalpasan ko ito, kasama kita. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya tayo pinalalakas tayo ng salita ng Diyos. Kung walang salita ng Panginoon na mayroon sa atin mga kapatid, matagal na tayong wala na sa paglilingkod. Pero dahil may salita ng Diyos sa atin mga kapatid, I will never leave you nor forsake you. Ganon ang ginawa ng Panginoon kay Joshua. At nung napagtagumpayan nila ang pagsusubok, napagtagumpayan nila. Ha? Nung napagtagumpayan nila mga kapatid, may pangako ang Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? They will live in the promised land. May promised land mga kapatid na naghahantay kila Joshua. Hello? Alam niyo ba yung promised land? Yung lupang pangako na pinangako ng Diyos sa mga Israelites. Alam niyo yung size ng ubas? Yung ubas, di ba ganyan? Ganyan ka muna. Ang ubas sa promised land, mga kapatid, di ba meron yung clusters of grapes? Pagbitbitin yun ng mga Israelites, mga kapatid, dahil napakalalaki ng bunga ng grapes na ito, mga kapatid, ganyan nila, hawakan. Tayo, kaya natin bitbitin yung clusters of ubas ng paganyan lang di ba? Yung punong-puno ng mga ubas. Pero sa promised land, ang kanilang mga ubas ay paganyan nila. Hawakan mga kapatid, bitbitin. Napakalaki. Promised land was being called the land of milk and honey. Thank you, my darling. Yun maganda pag mag-aasawa kayo, yung may alam sa Biblia. Mga kapatid, tingnan niyo yung asawa ko. Binatuhan agad ako, milk and honey. So, yun mga kapatid, ang mayroon sa promised land. Yung milk and honey na yan. Kaya talagang sinabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Kasi may pangako ako sa iyo. May pangako ako sa iyo. Once na na-overcome mo ito, na pagtagumpayan mo, may pangako sa likod niyan. Natanggap ba nila? Yes. Bakit? Positive kasi. Positive ang thinking ni Joshua at ni Caleb. Positive sila mga kapatid na alam nilang mapapasok nila, bagamat yung mga kasama nila puro mga negative. Kaya mahirap pag ang kasama mo ang lagi mong kausap, negative. Hello? Kaya pipiliin natin yung ating mga makakausap araw-araw mga kapatid. Kasi kung ang kausap mo lagi, puro patayan. Ang mga pinag-uusapan mga kapatid, buhay ng may buhay. Ay naku mga kapatid, malayo tayo sa pagpapala pag ganyan. Pero pag ang pinag-uusapan natin yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, nag-share ka, may oras ka para mag-share ng gospel. And I was so blessed and so thankful mga kapatid. Purihin ng Diyos. Dahil bagamat nandito lang kami sa bahay, may times, may Bible studies mga kapatid na gagawa namin. At napakaganda kapag pinupuno mo ang
ang yung tainga ng salita ng Diyos, mga kapatid, magiging kagamit-gamit ka sa gawain ng Panginoon. Hello? Magiging kagamit-gamit ka kapag sinatsagaan mo na binabasa ito araw-araw. Hindi ka nagsasawa, araw-araw. Kasi bakit, mga kapatid? Nandito lahat. Ang lahat ng katanungan mo, nandito lahat. Sasagutin ka talaga ng ating Panginoon. Palakpak mo na sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So yung promise ng ating Panginoon, praise God. Sabi ng ito nabanggit ko na sa inyo ito, yung Job 36 verse 11, when you serve and obey God, you will experience yung kaginhawahan at saka prosperity. Sinungaling ba ang Diyos? No. Ipaparanas ng Diyos yan doon sa mga taong na nagsisikap gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Ano yung kalooban ng ating Panginoon? Yung dapat na sa church ka. Yung dapat na nanalangin ka. Yung dapat nagsishare ka, mga kapatid. Maraming mga bagay na gusto ng ating Panginoon matutunan ng kanyang anak. Hello? The question is, dapat tinatanong natin yung sarili natin, Lord, ginagampanan ko ba yung pagiging anak ko? Yung pagiging anak. Tayo, mga anak tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos, walang pangako na hindi niya ibibigay. Ibibigay niya yan talaga. Pero hindi naman ibig sabihin, kaya na kailangan na, tawag dito yung bang, kasi grace is free. Okay? Ang grasya, pag sinabing grasya, mga kapatid, ito po ay hindi mo pinaghirapan. Diba, may nagbigay sa iyo ng pagkain ng kapitbahay. Imbis na magluluto ka na sana, mayroon nag-abot ng lechon. Aga-aga pa naman yung lechon, oh. Dinideliver. Pahingi ng yaong nyo. Pahingi ng yaong nyo. Sopas yan, tabo na. Aba, pagdating lechon, imagine, mga kapatid, yung grasya. Dumarating. So yan po yung grace ng ating Panginoon na hindi mo pinaghirapan, pero nakinabang ka. Hello? Ganun ang grasya ng ating Panginoon, especially sa ating pong mga new converts na tumanggap sa ating Panginoon. Ang inyong tinanggap ay grasya na hindi sana sa impyerno kayo mapupunta. Pero dahil sa habag ng Diyos sa inyo, mga kapatid, sa atin, ay nakakitaan tayo ng ating Panginoon kasi it's for everyone. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero nasa sa iyo kung tatanggapin mo ba o hindi. So, imbis na papunta ka na sana doon, mga kapatid, sa eternal destruction ng iyong kaluluwa, pero nakitaan ka ng Diyos. There's something in you na nagustuhan niya. Lahat tayo were not perfect. Hindi tayo perfect, mga kapatid. Pero tandaan natin that we are going unto perfection. Unti-unti tayong tinatabasa ng Panginoon sa ating mga pangit na pag-uugali, tinatapyas ng Diyos yan. Inaalis niya yung mga pangit na nakikita niya sa ating buhay. Pag hindi tayo pumapayag, mga kapatid, we keep on resisting, ayaw natin na magpatabas sa ating Panginoon. Umaayaw tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon, we turn to be miserable. Kawawa tayo, mga kapatid. Walang direksyon ang buhay natin. Pero pag pumapayag ka, yung kung dati, mga kapatid, isa kang asawang mabunganga, asawang away, inaaway mo ang asawa mo, ngayon naintindihan mo na nabasa mo na sa salita ng ating Panginoon. Wives, submit to your own husband. Magpasakop ka. Hello? Magpasakop. Husbands, love your wife. Mahalin mo yan, ha? Ayan. Okay, praise God. So, yun yung mga bagay, mga kapatid, na once na lang, alam niyo yung kaaway, ayaw niya na mabasa natin ito eh. Kaya pag umpisan mo pa lang na binabasa mo, yung mata mo, parang roller coaster. Maya-maya, tulog ka na. Ay, huwag mong babasahin yan kasi madidiscover mo kung anong meron karapatan mo
na bilang isang born-again believer. So, yan ang isang taktika mga kapatid. Pero pag pinipilit mo, pero kasi bago kayo magbasa ng Biblia, manalangin muna kayo. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ko ng kaunawaan. Bigyan mo ko ng understanding sa babasahin kong ito. Baka nahulog. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So sa anumang paraan mga kapatid, praise God, tayo po ay gusto ng ating Panginoon, tayo po ay patuloy na sumusunod dahil pasasaganain ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Hindi ka maghihirap. Ito po ay binanggit mga kapatid in the book of Isaiah chapter 1 and verse 19 mga kapatid. Na ito po ay pagtalima o pagsunod mga kapatid na may pangako ang Diyos na pasasaganain ko ang iyong lupain. Hindi maghihirap, hindi, sabi niya, hindi maghihirap ang isang tao nakakakilala sa Diyos. Di po ba napakagandang pangako mga kapatid? Praise God. Na hindi maghihirap ang isang nakakilala sa Diyos. Once nakilala mo na kasi siya, once, kasi marami sa atin, alam lang natin yung pangalan Jesus Christ. Alam natin yung mayroong Diyos, pero yung relationship, wala. Wala tayong relasyon, wala tayong matinding good relationship sa ating Panginoon. Pero, pag nakipag-ugnayan ka sa ating Panginoon, kakaiba ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Just be strong and be courageous. Maging matapang ka kung ikaw ay lalaki, ikaw isang ama ng tahanan, dapat ikaw ang haligi ng tahanan. Hindi ikaw yung ilaw ng tahanan. Hello? Ay pag mag-aasawa kayo mga kapatid, make sure mga kapatid na talagang ang tatay ang nagiging head of the family. Amen? Mga young people, huwag muna kayo mag-aasawa, lalo kung nag-aaral pa kayo. Amen? Praise God. Isa yan na magiging problema para hindi ninyo maakay ang inyong mga pamilya, lalo kung sila ay hindi mananampalataya. Bakit? Yan bang tinuturo sa church nyo? Yung mag-asawa kayo ng maaga? Never ko tinuro yan. Kung pwede nga lang, ikulong ko kayo para hindi na kayo makakita ng mga pogi. Mahirap mag-asawa ng pogi, di ba? Sister Karen? Hindi daw? Pogi na daw. Pogi, tapos mabait pa. Yun. Tapos Kristiyano pa. Dapat ganon, Sister Joanne. Pag maghahanap ka ng mapapangasawa, dapat Kristiyano. Dapat yun talagang galing kay Lord. Hindi galing kung kani-kanino. Nireto. Maraming ganyan mga kapatid. Reto mga kapatid. Ang dulo pala ay, sira ang pamilya. Hindi naman lahat, pero maging discerning tayo. Magkaroon tayo ng discerning spirit mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Okay, the result of disobedience mga kapatid, walang iba kundi spiritual death. Hindi ka kagad mamamatay. Siyempre, pag sumusuway ka na, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang iinom ng alak. Hello? Pwedeng uminom ng alak, pero kunti lang, para panunaw lang ng sikmura. Minsan kasi, mahilig ka sa beef steak, mahilig ka sa sa mga pagkain na matitigas, kagaya ng mga karne. So, kailangan mo na a little wine, hindi isang container na wine, na hindi mo siya tigilan hanggat hindi ka nalalasing. Hanggat hindi ka nakapaglalakad mga kapatid ng, okay pa ako! Kaya ko pa! Sinisira mo ang templo ng ating Panginoon. So, yan po yung mga katuruan. Mga kapatid, matatapos na ako. I need you to pay attention sa ating mga pinag-aaralan. Tayo po ay Jesus Christ Amazing Grace Apostolic Church. So yung word doon, may word doon na apostolic. Tayo po ay apostolic. Bakit tayo tinawag na apostolic? Because we are following the apostles' doctrine o katuroang apostoliko. Kaya tayo po ay mga apostolic. So when it comes to apostolic, kailangan alam mo yung doktrina ng apostoliko.
Marami yan. Dati nga 12 blocks of salvation, ngayon naging 14 na, may dinagdag na. So maraming questions arises mga kapatid. Bakit yan sa church na yan? Ang hahaba ng palda. Bakit sa church na yan? Ang hahaba ng mga buhok. Ha? Bakit sa church na yan? Ha? Wala mga kolorete ang mga mukha. Ha? Nasa 12 blocks of salvation po lahat yan mga kapatid. O 14 blocks of salvation mga kapatid. Nakalista po yan lahat dyan. At yan po ang sinusunod ng mga apostolic na mananampalataya. Hindi po madali mga kapatid, pero nagiging madali dahil ang Diyos ang nagpapaginhawa. May kaginhawahan kapag binibigay mo na sa Panginoon, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw na Panginoon ang tutulong sa akin sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Magagawa ko ang lahat ng bagay basta kasama kita, Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. So sabi ng ating Panginoon last na ito mga kapatid, pinangako ng Diyos ang promised land. At ang sabi ng Panginoon, yan ang bunga ng pagsunod mo sa akin. Be strong and courageous, for there is a promise. There is a promise. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid, sunod lang tayo ng sunod. Minsan nahihirapan tayo, minsan nagpo-question tayo sa Panginoon. Hanggat nasa Biblia mga kapatid, sundin natin. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi yun lang sino? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Panginoon, nangaral kami. Panginoon, nagpangayas kami ng mga demonyo. Pero ang sagot ng Panginoon, I never knew you. Hindi kayo nakikilala. Kayo na gumagawa ng katalampasanan o kasalanan. So napakabigat mga kapatid. So kung meron man na dapat natin sundin mga kapatid, walang iba kundi yung inuutos ng ating Panginoon sa atin dahil hindi tayo ipapahamak ng Diyos kung sumusunod tayo. Kailangan natin ito mga kapatid. Kung gusto natin maging matagumpay ang ating buhay, pinangako ng Panginoon yan kay Joshua. You will have a good success kapag ikaw ay nagpatuloy na magbulay-bulay at sundin ang salita ng ating Panginoon. Wala akong nakitang naglingkod sa ating Panginoon na matapat na naglingkod sa ating Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon. Lahat sila na nakita ko, they are also may problema, both sides mga kapatid, nag-upgrade ang problema, nag-upgrade din ang blessing. Nag-upgrade ang problema, nag-upgrade din ang blessing. Nag-upgrade ang problema, nag-upgrade din ang pagpapala ng Diyos. Shall we all stand mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. May pagsusubok, pero mayroong pagpapala mga kapatid. Kung hindi na natin kaya, hingin natin sa ating Panginoon, Lord, ikaw lang ang kakampi ko. Nandyan si Mama, nandyan si Papa, nandyan ang kapatid ko, pero walang iba na naging tunay na naging kakampi ko, kundi ikaw lang, Panginoon. Sa hirap at ginhawa, Panginoon, nakita ko ang iyong mga kamay.